Ang tigas talaga ng ulo ni Vera. Ipinagbilis siya ng biyenan niya sa taberna ng Bulaklak. Pinalugay siya ng may-ari ng 7 araw at 7 gabi. Paano kaya hindi pa rin siya sumusuko? Totoo, ang asawa niya, si Julian, ay namatay sa labanan kasama si Batang Mariscal Harris. Ano pa ang saysay ng pagiging tapat? Kalokohan lang yan. Sige po, Ginoo, dito po tayo. Anong nagmamadali? Mga ginoo, ngayong gabi, may malaking bentahan ng taberna ng Bulaklak. Sa halagang ₱1 lamang, maibibili ninyo siya para sa magdamag. Unahan na lang. Julian, kung nakatingin ang kaluluwa mo sa akin, hayaan mo akong sumunod sa iyo sa lalong madaling panahon. Batang Mariscal, huwag po. Kailangan mo pa ang pekeng pagkamatay na ito para makabalik ng palihim sa lungsod at mapasakamay ang posisyon ng Mariscal. Nasa panganib si Ginang Reed. Kailangan ko siyang iligtas. Batang Mariscal. Umalis kayo, umalis kayo, umalis kayong lahat. Tumabi kayo. Julian, ikaw nga talaga. Hindi ka patay. Vera. Hindi Vera. Ako si Evan. Ang kambal na kapatid ni Julian. Hindi mo ba naaalala? Evan. Si Julian. Nasaan siya? Si Julian siya. Ay talagang namatay sa labanan. Namatay siya sa labanan. Vera. Ihatid mo ito ng personal sa kamay ni Ginang Reed. Opo. Ito ang aking patunay ng pag-ibig para sa iyo. Ako, si Julian, ay nanunumpa. Sa buhay na ito, hinding-hindi kita ipagkakanulo. Julian, patay ka nga talaga. Paano mo naman ako iniwan ng walang kahit isang salita? Julian, hayaan mo akong tapusin. Julian. Julian, hanggang kailan mo itatago ang lihim na ito? Julian, bakit naman si Blake ay tinawag si Evan na Julian? 3 buwan na ang nakalipas, sa harap ng digmaan. Namatay si Evan nang iligtas niya ang buhay ko. Dumugo siya hanggang sa mawalan ng malay. Bago siya pumanaw, ipinagkatiwala niya sa akin na alagaan ng mabuti si Eleanor. Alam kong mahina si Eleanor. Kung malaman niya ang pagkamatay ni Evan, hindi niya kakayanin. Kaya nagkunwari akong si Evan. Nag-antay ako hanggang sa siya'y magdadalang tao para may dahilan siyang mabuhay. Tapos, balak kong sabihin ang totoo kay Vera. Kaya siya pala si Julian. Si Vera, isinuko niya ang kanyang katayuan bilang pinakasikat na mang-aawit sa Shanghai para pakasalan ka. Ngayon, napahiya siya sa taberna ng Bulaklak. Kung ayaw mo sa kanya, sino sa Shanghai ang maglalakas loob na pakasalan siya? Mas matatag siya kaysa kay Eleanor. Mabuti nga at walang maglalakas loob na pakasalan siya. Sa loob ng 1 taon, babalik ako sa kanyang tabi. 5 taon na ang nakalipas, ako ay isang bituing mang-aawit. Siya ay isang batang tagapayo na may magandang kinabukasan sa ilalim ng Mariskal.
Nahulog kami sa pag-ibig. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri at nanumpa. Ako, si Julian, ay mamamatay na lang kaysa ipagkanulo si Vera. Julian, sinira mo ang iyong pangako. Ginang Reed. Ayos ka lang ba? Kilala mo ako. Inatasan ako ng isang tao na maghatid ng kasunduan sa pagpapakasal sa iyo. Ang nagpadala sa akin ay buong pagpapakumbabang humihiling na sa loob ng 3 araw ay pakasalan mo siya. Kasunduan sa pagpapakasal. Kung alam mo kung sino ako, alam mo rin siguro ang kalagayan ko. At naglakas loob ka pa ring ipadala ito sa akin. Ginang Reed, huwag naman po kayong magpakababa. Mas matatag siya kaysa kay Eleanor. Magiging ayos lang siya. Mabuti nga at walang maglalakas loob na pakasalan siya. Sa loob ng 1 taon, babalik ako sa kanyang tabi. Julian, dinaya at inapi mo ako. At ngayon, gusto mo pang maghintay ako ng 1 pang taon. Well, sa wakas may naglakas loob na pakasalan ako. Kung pakakasalan ko siya, mailalayo kaya niya ako sa kontrol ni na Julian. At Evan? Madali lang. Sige. Pakakasalan ko siya. Vera, uwi na kami. Ang galing talaga ni Evan. Kailangan pang dalhin niya rito ang babaeng yon. Si Julian, ang dahilan ng pagkamatay ng malas na yon. Bakit pa kailangang tanggapin siya ng mga Wilson? Nanay, isinama ko si Vera para sa hapunan. Inay. Eleanor. Nandito na ako. Evan, kumain ka rin. Buong gabi kang gising kahapon. Ni hindi ka nga nag-almusal ngayon bago mo siya sunduin? Nandito ang nanay mo. Mali ba yung mga sinabi ko? Anong mali sa pagsasabi noon? Kakauwi lang ni Evan mula sa digmaan. Kayong dalawa, lalong tumitibay ang pagmamahal kapag nagkakalayo. Ang matandang to ay sobrang saya. Sana naman kayong dalawa ay magbigay sa akin ng malusog na apo. Nanay, huwag kang mahiya. Nanay, hindi mo na kailangang maghintay. Buntis ako. Natupad na ang hiling mo. Totoo ba yan, anak? Ang tarantado. Pasensya na. Lilinisin ko ito agad. Masaya ako. Ang galing. Magkakaroon na tayo ng apo. Kailan? Kakakauwi mo lang mula sa digmaan? Buntis ka na agad? Ikaw ang pinakamalaking contributor ng pamilya. Napakaganda nito. Ang galing. Napakagaling. Maligayang bati, Evan. At Eleanor. Nang mabalitaan ang pagkamatay ko, sinubukan ni Vera na kitilin ang sariling buhay. Kailan pa siya naging ganito kakalmado? Ang galing! Kain na tayo. Lahat kain na. Halika, kain. Dapat kang kumain ng marami. Ito, Eleanor. Naghirap ka. Dami mo pang karne. Kayo rin. Sili. Huwag mo akong sisihin na pinapaboran ko si Eleanor. Naghahain ako ng pagkain para sa lahat. Pero may mga nagpapahalaga. May mga nandidiri naman. Ako. Matapang ka ha? Tingnan natin kung paano mo haharapin ang isang shot ng matapang na alak na ito. Tingnan natin kung gaano kakatapang pagkatapos niyan. Ang tiyan ko ay nasira nang pilitin akong inumin iyon ng kerida. Hindi ako makakain ng maanghang. Inay, nasira ang tiyan ni Vera. Hindi siya makakain ng sili. Gayunpaman, ito ay mabuting intensyon ni Inay. Konti lang, isang kagat lang, hindi masakit. Ito.
Tigilan mo ang pagpapanggap na kaawa-awa. Nagmumukha akong nagpipilit sa iyo. Kainin mo kung gusto mo. Kung hindi, umalis ka. Vera, kakakabuntis lang ni Eleanor. Kailangan niya ng katahimikan para makapagpahinga. Ano ang kinalaman niyan sa akin? Sabi ng nanay ko ang babaeng nawalan ng asawa ay marumi. Hindi lang yan, kakakauwi mo lang mula sa taberna ng Bulaklak. Tiyak na nadampian ka ng mga pulbos at pampaganda doon. Kaya, Gusto mo akong paalisin. paano ko magagawa iyon? Gusto ko lang na lumipat ka sa kubo sa likod kapag ligtas ng nanganak si Eleanor. Ako mismo ang magsasama sa iyo pabalik. Hindi ka ba napapagod magpanggap? Julian. Hindi ka ba napapagod sa pagpapanggap? Julian. Evan, hindi ka ba nangako na dadalhin mo ako para kumain ng chestnuts? Paano ko malilimutan ang pangako ko sa iyo? Tara na. Kukuha tayo ngayon. Sunog! Sunog! Tulong! May sunog! Tulungan niyo ako. Julian, sagipin mo ako. Tulungan niyo ako. Julian, sagipin mo ako. Evan, nasaan ka? Natatakot na ako. Julian, sagipin mo ako. Evan, nasaan ka? Sagipin niyo ako, please. Evan, Julian, sagipin mo ako, please. Julian, Julian, sagipin mo ako. Julian. Julian, sagipin mo ako. Gising ka na. Nasugatan ka. Matagal kang nawalan ng malay. Pero ngayon, gising ka na rin. Masaya talaga ako. Nang ako'y nakulong sa apoy, iniwan mo akong mamatay. At ngayon, nagpapanggap ka pa? siya nga. Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Huwag kang kikilos. Makinig ka. Kailangan ni Eleanor ng dugo ngayon. At pareho kayo ng blood type. Kaya iminungkahi ni Ina na kumuha kami ng dugo mo para sa kanya. Kaya, pumayag ka. Ganito ang kalagayan ko at kailangan ko pa siyang pagbigyan ng dugo. Vera, babayaran ka namin. Biyenan mo siya. At dinadala niya ang anak ni Evan. Anong gusto mong kabayaran? Kunin mo. Kunin mo ang kailangan mo. Ituring mo itong isang pribilehiyo para sa isang hamak na tulad mo. Tama na yan, Ginoong Wilson. Sige, dalhin mo ang dugo kay Eleanor.
Sandali. Galing siya sa bahay aliwan. Ang dugo niya. Paano kung hindi malinis? Paano kung may sakit siya? At mahawa ang mahal kong apo. Nakakatakot yon. Ina. Sa totoo lang, Hindi. Ikaw, pumunta ka, tingnan mo agad. Tingnan mo kung malinis ang dugong ito. Kung hindi, itapon mo. Humanap kayo ng ibang magbibigay ng dugo. Hindi natin pwedeng hayaan ang maruming bagay na ito. Nadumihan ang kinabukasan ng pamilya Wilson. Kaya, ganoon din ba ang iniisip mo, Evan? Sa tingin mo, ang dugo ko ay marumi. makinig ka. Ina, nababaliw lang siya sa pagliligtas sa kanya. Kakabuntis lang ni Eleanor, at hindi pa stable ang pagbubuntis niya. Bukod pa riyan, galing ka lang sa taberna ng bulaklak. Hindi ko sinasabing marumi ka. Sinasabi ko lang dapat tayong maging maingat. Tama ba? Ayos lang. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kahit na ano pa. Aalis na ako sa lalong madaling panahon. Aalis na ako sa madaling panahon. Aalis ka na sa pamilya Wilson. Hindi ako sang-ayon. Evan, huwag kang magmadali. Sinasabi ko lang, kailangan kong lumayo sandali. Manang, dapat kang manatili sa pamilya Wilson. Sige. Ang pananatili sa pamilya Wilson ay nangangahulugang mabuhay ng hamak sa isang bodega o panoorin ang sarili kong asawa na maglaro ng pamilya kasama ang ibang babae. Evan, bata pa ako. Magpapakasal ulit ako balang araw. Paano ko naman magagawa na manatili sa pamilya Wilson magpakailanman? Hanggat kasama mo ang pamilya Wilson, isa ka pa ring bahagi namin. Kahit gusto mong magpakasal ulit, kailangan mo ang pahintulot ko. Julian, ano ba ang iniisip mo? Nagmamalasakit ka sa akin pero paulit-ulit mo akong pinababayaan. Wala kang pakialam sa akin pero ayaw mo akong magpakasal ulit. Ano pang ginagawa mo dito? Samahan mo si Eleanor. Si. Tandaan mo ang sinabi ko. Kung wala ang pahintulot ko, hindi ka na makakapagpakasal kahit kanino. Julian, natatakot ako na hindi kita mapagbibigyan. Sa makalawa, iiwan na kita ng tuluyan. May bagong anak na lalaki si Ginang Wilson. Napakagandang balita. Oh, Ang anak na babae at lalaki ni Ginoong Wilson ay tiyak na magiging ipagmamalaki ng lipunan ng Shanghai. Ginang Wilson. Nalalaman mo pa ba kung ikaw si Julian o si Evan? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, ngayon din. Sino ba kayo? Hoy, ganda. Naalala mo ako? Doon sa taberna ng bulaklak, halos ako na ang naging unang customer mo. Galing ako sa pamilya Wilson. Pagbabayarin kayo ni Ginoong Wilson nito. Sabi niya, galing daw siya sa pamilya Wilson. Anak o babae ni Ginoong Wilson, ha? Sige, wag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Naroon ang telepono. Kung maglakas loob kang tawagan si Ginoong Wilson, kung maglakas loob siyang sagutin, pakakawalan kita agad. Pakiusap. Sagutin mo. Tingnan mo siya. Sasabihin ko sa'yo, noong kinuha kita mula sa ospital, hindi man lang napansin ni Ginoong Wilson. At sa tingin mo, ipagtatanggol ka niya? Magtulog ka sa pansitan. Ikaw ay malamang isang taong maaari lang niyang tawagin at paalisin. Isang maruming bagay mula sa taberna ng bulaklak. Ang payo ko, mas mabuting kalimutan mo na ang pangarap na maging isang phoenix. Maging mabuting babae ka na lang para sa akin. Lumayo ka sa akin. Putang ina mo! Kinagat niya ako!
Papatayin ko siya! Ang ilaw? Saan napunta ang ilaw? Batang Mariskal, nakontrol na ang ibang mga tambay. Barilin ninyo. Opo. Julian, hindi mo sinagot ang tawag ko para humingi ng tulong. Kaya pala abala ka sa pagiging asawa ng iba. Evan, hindi ka ba hahanap kay Vera? Matagal na siyang nawawala. Akala ni Jake ay isa lang siyang kortesana, kaya nga naglakas loob siyang agawin siya. Ngayon alam na niya na parte siya ng pamilyang Wilson. Hindi siya maglalakas loob na saktan siya. Pupunta ako mamaya. Ayos lang. Ito ang tanda ng pagmamahal ko para sa iyo. Ako, si Julian, ay nanunumpa na sa buhay na ito, hindi kita kailanman ipagkakanulo. Ang hulian na nangakong pakakasalan ako ay patay na. Namatay siya sa labanan. Ang nasa loob ngayon. Sino man iyon. Hindi siya iyon. Vera, nakabalik ka na. Mukhang masaya si Evan na makita ako. Siyempre naman. Kanina pa ako magpapadala ng tao para sunduin ka. Si Jake, alam niyang parte ka ng pamilyang Wilson. Sigurado akong hindi siya maglalakas loob. Vera, anong ginagawa mo? Mali ka, Evan. Ang pagbabalik ko ay walang kinalaman sa pamilyang Wilson. Vera, anong ibig mong sabihin? Alam mo ba, Evan? Binigyan ako ni Jake ng pagkakataong tumawag ng tulong. Sabi niya, kung sasagot ka, pakakawalan niya ako. Pero walang sumagot kailanman. Hindi ko inakala na nandito ka pala nagpapakasarap kasama si Eleanor. Kung hindi ako napakaswerte. Pagdating mo para hanapin ako, baka bangkay ko na lang ang makukuha mo. Ano? Yang si Jake. Ang kapal ng mukha niya. Hahanapin ko siya ngayon din. Huwag na. Baka napatay na si Jake sa paghihiganti ng isang kaaway. Kung hindi nangyari iyon, hindi sana ako nakabalik. Vera, talagang hindi ko alam. Hindi ko alam na si Jake ay ganoon pala kababa. Kung alam ko lang, dumiretso sana ako sa iyo kaagad. Pinahahalagahan ko ang pag-aalala mo, Evan. Pero tama na iyon. Vera, Nasa panganib si Vera, natural lang na nagagalit siya. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko siya. Vera, makinig ka sa akin sandali. Vera Reed, dapat kong sabihin, matibay ka talaga. Akala ko kapag nahulog ka sa kamay ni Jake, hindi ka na makakabalik. Ikaw pala. Sino ang nag-utos sa'yo na mangakit ng asawa ko? Babae mula sa ganong lugar. Isang balo na wala namang dala kundi malas. Kung hindi kita paparusahan, hindi mo malalaman ang lugar mo. Arang angin na ganama, angin na ganama, angin na ganama, angin na ganama. Dal, narinig ko bago ka naging mga awit. Nagbenta ng sarili ang nanay mo para pakainin ka. Huwag mong gagawing pag-usapan ang nanay ko ng ganoon. Nagtatalo ka agad pag uwi mo. Kailan ba ito matatapos? Ang tiyan ko. Kahit ang aso, alam kong paano maging kapakipakinabang. Anong lakas ng loob mong kagatin ang kamay na nagpapakain sa'yo? Ngayon, papatayin kita. nanay. Hindi ito ang tamang panahon para dyan. Kailangan kong dalhin si Eleanor sa ospital ngayon din. Vera, dahil sa nangyari, hindi ka na pwedeng manatili sa pamilya Wilson. Ipapasundo kita. Hanggat hindi ligtas na nanganganak si Eleanor, mananatili ka sa kampo militar. Mga gwardiya, Sir, dalhin si Vera sa kampo. Agad-agad. opo, si...
Eleanor, hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Nandito ako, hindi kita hahayaang magdusa kahit kailan sa buhay na ito. Julian, hindi mo na kailangan akong paalisin. Mula ngayon, huwag na tayong magkita muli. Ginang Reed, pakikuha na po ang inyong mga gamit. Lahat ng ibinigay sa akin ng pamilya Wilson, wala akong gustong kunin. Itapon na lang lahat yan. Sige, sumunod po kayo. Aalis ako ng mag-isa. Eleanor, huwag kang matakot. Nandito ako. Tara na. Sino yan? Galing sa Mariscal Mansion, humanda kayo. Ginang Reed, pasensya na at pinaghintay ko kayo. Narito ako tulad ng pangako upang pakasalan ka. Julian, paalam. Ako si Evan Wilson. Sino ang nag-utos ng harang na ito? Kumukuha ng nobya ang Mariscal ngayon. Lahat ng sasakyan ay dapat tumigil dito. Kumukuha ng nobya ang Mariscal. Halos 70 taon na siya. Kakamatay lang ng batang Mariscal para sa bayan. At nagmamadali na siyang kumuha ng kerida. May mahalagang bagay ako. Pwede bang pagbigyan? Hanggat hindi pa nakakadaan ang prosesyon ng Mariscal, walang makakadaan. Yan ang kotse ng Mariscal. Sige, papasukin mo sila. Tuloy lang, tuloy lang. Ang mansyon ng Mariscal. Ikaw ba ay Lincoln, Batang, Mariscal Harris? Tama. Pero hindi ba't napatay sa aksyon? Kunwaring pagkamatay? At saka, ako na ang Mariscal ngayon. Ang Mariscal. Pasensya na sa aking pagiging prangka. Pero sa iyong iginagalang na posisyon bilang Mariscal, paano mo magagawa na pakasalan ang isang taong may nakakahiyang nakaraan tulad ng sa akin? Vera, ako ang Mariscal, ang pakakasalan ka, hindi ang iyong nakaraan o ang iyong pinagmulan. Bukod pa riyan, dahil sinasabi mo na hawak ko ang iginagalang na posisyon ng Mariscal, sino pa ba ang hindi ko maaaring pakasalan? Mauna ka.
Hum. Maligayang pagdating, Mariskal. Ginang Mariskal. Inihanda ko ang lahat ng ito para sa ating kasal bukas. Para lang sa'yo. Pumili ka. Kung hindi ka nasisiyahan, sabihin mo lang. Kahit na bituin pa mula sa langit, ipapabagsak ko ito para sa iyo. Talagang minamahal ng Mariskal ang kanyang asawa. Hindi kailangan ng ganoong karangyaan. Isang pares ng pulang kandila at 2 tasa ng alak para sa kasal ay sapat na. Natatakot ako na mapapahiya ko ang Mariskal. Ang babaeng pinili kong pakasalan, ako si Lincoln. Sino ang maglalakas loob na tumawa? Vera, hindi lang kita bibigyan ng isang marangyang kasal, bukas, bibigyan din kita ng isang marangyang regalo. Isang marangyang regalo. Anong klaseng malaking regalo? Sekreto, malalaman mo bukas. Halika, alagaan mong mabuti ang ginang. Ako ay gagantimpalaan kayo ng husto. Halika na po, ma'am. Ang ganda talaga nito. Sukatan na natin kayo. Ang tagal. Sakto lang ang proporsyon ng katawan mo. Tingnan mo ito. Ay, hindi bagay ito. Ito ang talagang bagay. Ito. Kumusta na ang mga preparasyon? Lahat ay handa na. Mabuti. Bukas, sisiguraduhin kong magsisisi si Evan, hindi si Julian sa kanyang mga nakaraang ginawa. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Wilson. Ayos lang ang sanggol. Magpahinga lang ng husto. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Kung may mangyari sa lahi ng pamilya Wilson, ako ay sisiguraduhin na si Vera ang magbabayad ng buhay niya. Evan, dapat mong turuan siya ng leksyon para sa akin. Gagawin ko. Kahit nakasalanan ni Vera, mahirap siguro sa kanya ang pagkaladkad sa kampo militar. Dapat kong puntahan siya. Evan, anong problema? Naisip ko tama si nanay. Eleanor, maayos na ang kalagayan mo ngayon, kaya oras na para pagbayarin si Vera. Pupunta ako sa kampo militar para hanapin siya ngayon din. Evan. Eleanor, ipagtatanggol ka ni Evan. Bakit hindi ka masaya? Sino ba ang nakakaalam kung ano talaga ang gagawin niya? Vera, ako. Wala si Vera dito. Nasaan si Vera? Si Ginang Reed ay dinala ng Mariskal. Anong sinasabi mo? Ang sinasabi ko, Ginang Reed ay tumakas habang nagpaparada ang Mariskal para sa kasal. Nakatakas siya. Makinig kayong dalawa. Kung tanungin ni General Wilson kung nasaan si Ginang Reed, sabihin ninyong tumakas siya sa gitna ng kaguluhan. Naiintindihan? Naiintindihan po. Nakita namin ito sa daan. Nakuha namin ito sa daan. Tingnan mo ang larawan sa loob. Kay Ginang Reed ito. Nawala pa ni Vera ito. Desidido na ba talaga siya na iwan ako? Ipunin ang mga tropa. Halughugin ang buong lungsod. Gusto kong mahanap siya. Opo, Ginoong Julian. Blake, tamang-tama ang dating mo. Nawawala si Vera. Sumama ka sa akin. Kailangan natin siyang hanapin. Si Vera? Nawawala? Guguluhin ko ang lungsod na ito para lang mahanap siya. Hindi, Julian. Hindi pwede. Talagang hindi ka dapat maghanap kay Vera Reed ngayon. Ang handaan sa kasal bukas sa mansyon ng Mariskal na ipadala na ang imbitasyon. Malinaw ang sinabi ng sundalong nagdala. Sa mga susunod na araw, walang dapat manggulo sa mga mamamayan. Anumang malaking operasyong militar ay ipinagbabawal para hindi makagambala sa pagdiriwang ng Mariskal. Tingnan ko kung kanino galing ang imbitasyong ito. Ang imbitasyon ng Mariskal, ang dali-dali ng pagkakasulat.
Magaspang at simple ang ating Mariskal. Ayaw niya sa mga taong puro kabalbala ng sinasabi. Alam mo naman yan. Anyway, Julian, kung gusto mong hanapin si Vera, kailangan mong maghintay hanggang pagkatapos ng bukas. Pagkatapos ng bukas, hindi ako makapaghintay ng ganoon katagal. Julian, Maupo ka. Julian, kailangan na ng permit para makalabas ng lungsod ngayon. Bukod doon, babae lang naman si Vera. Hindi naman siya makakalayo ng ganun. Ang lahat ay dapat para sa mas malaking kapakanan. May punto ka. Matanda na ang Mariskal. At namatay lang sa labanan ang batang Mariskal. Pero nagmamadali pa rin siyang magkaroon ng kerida. Ang mga bagay na yan, hindi natin dapat pakialaman. Dapat kang magmadaling umuwi. Sabihin mo sa nanay mo at kay Eleanor na maghanda. Kailangan mong dalhin ang pamilya mo bukas. Sige, buti na lang nandito ka. Aalis na ako. Paalam. Vera, ito lang ang magagawa ko para sa'yo. Kahit na matalik kong kaibigan si Julian, naaawa ako sa'yo. Sa mga susunod na araw na ito, sana'y tumakbo ka ng malayo hanggat kaya mo. Maligayang bati, Mariskal. Maligayang bati. Mariskal, may masayang okasyon sa mansyon ngayon. Ako ay dumating para magbigay ng aking pagbati. Magaling, magaling. Dahil nandito ka na, magdiwang na tayong lahat. Mabuti na lang at dumating ka. Mariskal, anong pamilya ang may swerte? Para makapasok sa mansyon ng Mariskal, talagang napakalaking biyaya yan. Talaga nga, Mariskal. Nasaan ang nobya? Palabase na ang nobya para makita namin. Anong klaseng kagandahan ba siya? Sana nga ay lumabas na ang nobya. Kapag tapos na, makakapagpadala na ako ng maghahanap kay Vera. Vera, nasaan ka ba talaga? Hindi ba't nandito siya? Song Vera, Even, anong nangyayari dito? Vera. Anong ginagawa mo dito? Vera, di ba yan yung galing sa taberna ng Bulaklak? Di ba asawa ng kapatid ni Ginoong Wilson yan? Anong pinag-uusapan ninyo? Ginoong Wilson, Kilala mo siya? Si Vera ay asawa ng kapatid ko. asawa ng kapatid? Ah, ganun ba? Ginoong Wilson, pumanaw na ang kapatid mo. Napakabata pa ng biyenan mo. Hindi natin pwedeng hayaang magdalamhati siya magpakailanman, di ba? Huwag kang mag-alala. Kapag pumasok na siya sa aking mansyon, hindi ko siya pababayaan. Commander, maaari ba akong makausap si Vera? Vera, hindi ba't sinabi ko sa'yo? Kung magpapakasal ka ulit, kailangan mong pag-usapan muna sa akin. Paano mo nagawa? Nang walang paalam, napakasalan ng commander. Ginoong Wilson, hindi ko kailanman sinang-ayunan ang ganong kahilingan. At saka, kung magpapakasal man ako ulit o hindi, anong kinalaman mo doon? Paano mo nasabi yan tungkol sa akin? Ako ang kapatid ng asawa. Maynyo, naalala mo ba ito? Julian, ang kapal ng mukha mong tanungin ako gamit ito. Siyempre, naalala ko. Ito ang tanda ng pagmamahalan namin ni Julian. Kung naaalala mo, hindi mo dapat kalimutan ang mga pangako mo kay Julian. Ngayon, nagpapakasal ka na sa iba. Paano mo haharapin si Julian? Julian, hindi ko noon napagtanto kung gaano ka kasuklam-suklam. Kung hindi ko naalala ang mga sumpa na ginawa ko kay Julian. Hindi ko sana tiniis ang lahat ng kahihiyan sa taberna ng Bulaklak para mapangalagaan ang aking dangal.
o nakabitin sa tarangkahan ng 7 araw at gabi. Ako, si Vera, ay may malinis na konsensya. Ikaw, hindi mo rin dapat pinakasalan ang Mariskal. 70 taong gulang na siya. Akala mo ba ang pagpapakasal sa mansyon ng Mariskal ay gagawin kang isang phoenix? Mas mabuti pa yon kaysa manatili sa pamilya Wilson, matulog sa kamalig, at gamiting parang sisidlan ng dugo. Sabi ko sa'yo, pansamantala lang ang kamalig. Tungkol naman sa pagbibigay ng dugo para kay Eleanor. Karangalan yon para sa'yo. Ginoong Wilson, di ba ilang salita lang ang sinabi mo? Anong ibinubulong mo ng napakatagal? Vera, huwag mong pagsisihan ito. Ginoong Wilson, desidido na ako. Si Vera, pagkatapos ng lahat, ay dating hipag ko. Ako ay nagbibigay lang ng ilang dagdag na payo. Ako, si Evan, ay naghahangad para kay Vera at sa Mariskal ng mahabang at masayang pagsasama. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Ha? Sinong nagsabing si Vera ay ikakasal sa akin? Ano? Hindi ikakasal si Vera sa Mariskal? Kanino siya ikakasal? Sa akin siya ikakasal, syempre. Tulad ng nakikita ninyong lahat, ako, si Lincoln, nakaligtas sa isang muntik na kamatayan sa larangan ng digmaan. Ang dahilan kung bakit hindi ako agad nagpakita ay dahil may mga daga sa hukbo na nagnanais sa posisyon ng Mariskal. Gamit ang balita ng aking ipinapalagay na pagkamatay, lahat sila ay lumabas sa kanilang mga lungga. Nagtulungan ang aking ama at ako, at sa nakaraang 3 araw, naisama silang lahat. Kaya nga, ako'y naantala ng kaunti. Ang imbitasyon kahapon ay malabo ang pagkakasulat. Tiyak na nag-iwan ito sa lahat ng kaunting pagkalito. Totoo nga, Batang Mariskal? Ni hindi nga namin alam kung anong klaseng regalo ang aming dadalhin. Iyon ay dahil ang aking tirahan ngayon bilang Mariskal ay may 3 dahilan para magdiwang. Isang imbitasyon ay hindi sapat para ikwento lahat. 3 dahilan para magdiwang? Ang unang kasiyahan, syempre, ay ang aking kaligtasan. At ang pangalawang kasiyahan ay na ngayong araw, nakuha ko ang puso ng isang magandang babae. Kung gayon, Batang Mariskal, ano ang pangatlong kasiyahan? Ang pangatlong masayang okasyon? Ako ang magsasabi sa inyo. Ang aking anak ay kukuha ng aking posisyon. Hindi na siya ang Batang Mariskal, siya na ngayon ang Mariskal. Palakpakan. Kaya si Vera Reed, Ay biglang naging ang asawa ng Mariskal? Ang asawa ng Mariskal. Si Vera ang naging asawa ng Mariskal. Hindi ko rin alam. Ang asawang Mariskal? Pero si Vera ay galing sa taberna ng Bulaklak. narinig ko na ang lokal na siga na si Jake ay nakipagtalik din sa kanya. Sa kanyang nakaraan, ang maging kerida ay isang bagay. Pero ang asawa ng Mariskal, hindi ba? How? Anong pinag-uusapan nyo? Sabihin nyo ng malakas. Upo. Ang lakas ng loob mo, isang babaeng galing sa bahay aliwan, na agawin ang puso ng asawa ko at maging asawa ng Mariskal? Nangangarap ka. Tama ang matandang Mariskal. Ang lakas ng loob niyong magtsismisan tungkol sa manugang kong babae, tungkol kay Vera? Oo,
Totoo namang napilitan si Vera sa taberna ng Bulaklak noon. Pero talagang hindi siya isang malandi na babaeng galing sa bahay aliwan. Upang mapanatili ang kanyang kadalisayan para kay Julian, tiniis ni Vera ang hindi kayang isipin na paghihirap. Hinangpa siya sa harap ng taberna ng Bulaklak. Sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Ganoon siya, katatag ang loob. Ang galing-galing mong manugang. Ang hindi nakakaalam ay iisipin na inilalantad mo ang baho ko. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Magkakapamilya tayo. Siyempre ipinagtatanggol kita. Ano? Hindi ba ang taberna ng Bulaklak ang pinakamalaking putahan sa lungsod? Sinasabi mo bang ang manugang kong babae ay galing sa taberna ng Bulaklak? Sinasabi mo ba na ang manugang ko ay galing sa taberna ng Bulaklak? Hindi mo po alam? Naipagbili dati si Vera sa taberna ng Bulaklak. Ilang buwan siyang naging kortesana doon. Pero narinig ko na si Vera ay palagi na lumaban upang mapanatili ang kanyang dangal. Hindi siya sumuko kailanman. Nang umalis siya, malinis pa rin siya. Buo pa rin ang kanyang kalinisan. Mabuti naman. Huwag kang mag-alala. Tatay, tungkol sa bagay na ito, ako na ang magpapaliwanag. Hindi na kailangan. Ako na ang bahala. Ang kapal ng mukha mo. Vera Reed, tingnan natin kung paano aakyat sa lipunan ang probinsyanong ito ngayon. Ang lakas ng loob mong siraan ang mabuting manugang ko. Hindi ko siya iniinsulto. Totoo ang sinasabi ko. Si, Mariskal, hindi siya nagsisinungaling. Ang aming Eleanor, lahat ng sinabi niya ay totoo. Si Vera dati siyang bahagi ng aming pamilyang Wilson. Alam na alam namin kung ano ang kanyang pinagmulan. Evan, magsalita ka. Sabihin mo sa Mariskal, lahat iyan ay totoo. Ako. Hindi ko kayang hayaan si Vera na pakasalan ang Mariskal. Kung ipagkakait ng Mariskal ang pinagmulan ni Vera at hindi siya papayagang pakasalan ito, edi may tsansa pa rin ako. Sabi nga nila, huwag mong ilantad ang iyong maruming damit. Pero sobra na ang nangyari, wala na akong magagawa kundi magsalita. Ang Mariskal ay tahimik lang at ang batang Mariskal ay kakabalik lang sa lungsod, hindi sila masyadong nakakaalam tungkol sa nakaraan ni Vera. Gayunpaman, tama si Eleanor. Si Vera ay talagang napunta sa isang bahay aliwan. Julian, hindi ka nagkukulang sa pagbibigay ng panghihinayang sa akin. Evan, totoo ba ang sinasabi mo? Lahat ng salita ay totoo. Si, kaya mayroong nagtatangkang dungisan ang mabuting pangalan ng aking mansyon. Ganoon ba? Lincoln, siguro ang aming kasunduan ay dapat na lang kanselahin. Ayos lang. Ako ang bahala sa lahat. Even, ang mga salitang binibitawan mo ay makakaapekto sa reputasyon ng magiging asawa ng Mariskal. Naiintindihan mo ba kung ito ay kasinungalingan? Ikaw at ang iyong pamilya ang magbabayad. Kung ito ay kasinungalingan, tatanggapin ko ang anumang parusa. Mabuti. Mayroon ka bang ebidensya? Maaaring magpatotoo ang kerida ng taberna ng Bulaklak. Mabuti. Mga tauhan, pumunta kayo sa taberna ng Bulaklak. Dalhin ninyo sa akin ang kerida. Hindi. Dalhin ninyo ang lahat ng tao at bagay mula sa taberna ng Bulaklak. Dalhin ninyo silang lahat dito. Opo. Huwag mo akong sisihin, lahat ng ginawa ko ay para hindi kita mawala. Julian, kasuklam-suklam ka. Lumalala na ito tungkol sa piging ng kasal ngayon. Baka hindi na ito matuloy. Ang hindi pagkakasundo sa estado sa lipunan ay hindi magtatagumpay. Dahan-dahan, Mga Ginoo, narito ang kerida ng taberna ng Bulaklak.
Mga ginoo, tinawag ninyo ako. May kailangan ba kayo? Tingnan mo ang babaeng iyon. Nakikilala mo ba siya? Malinaw ba? Nakikilala mo ba siya? Oo, syempre naman. Kahit maging abo pa siya, makikilala ko pa rin siya. Vera, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kapag pinalayas ka na sa tirahan ng Mariskal, sa wakas ay mauunawaan mo na ang pamilya Wilson ang tanging pamilyang laging mag-aampon sa iyo. Sabihin mo sa amin kung sino siya. Siya? Hindi ba't siya ang bagong nobya ng Mariskal? Ang asawa ng Mariskal? Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang asawa ng Mariskal. Sa ganoong kagandahan, talagang napakaganda niya. Para sa isang tulad ko na masilayan lamang siya, pinagpala na ako sa pagtingin sa kanya. Anong kalokohan yan? Paano naging unang pagkakataon mo itong makita siya? Ito si Vera Reed, nakalimutan mo na ba kung paano mo siya pinahirapan noon? Ginoong Wilson, huwag mo akong ipahamak. Talagang nakikita ko ang asawa ng Mariskal sa unang pagkakataon ngayon. At tungkol sa pagpapahirap sa kanya, kahit na may lakas ng loob ako ng isang higante, hindi ako maglalakas loob. Nagsisinungaling ka. Eksakto! Si Vera ay malinaw na ipinagbili sa iyong taberna ng bulaklak. Si Evan ang nagligtas sa kanya mula sa iyo. Ang sinasabi mo ay hindi tugma sa kwento nila. Mariskal, ho? Ang sinasabi ko ay wala kundi ang totoong katotohanan mula sa kaibuturan ng aking puso. Bakit naman sasabihin ni Ginoong Wilson at ng kanyang pamilya ang mga ganoong bagay? Wala akong ideya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, lahat mula sa aking taberna ng bulaklak ay dinala rito. Maari mong tanungin sila ng personal. Dalhin silang lahat rito. Halika, tingnan mong mabuti siya. Ipinagbili ba siya dati sa iyong taberna ng bulaklak? Hindi. Ito. Mayroon tayong mga saksi at ebidensya. Hindi mapasusubalian ang patunay. Evan Wilson, dahil sa paninirang puri sa aking manugang bilang galing sa isang bahay aliwan, dapat kitang barilin ngayon din. Ginoong. Sa bagay na ito, may mali talaga rito. Matigas pa rin ang ulo, ha? Tatay? Huwag kang mag-alala. Si Ginoong Wilson ay palaging matatag. Dahil ipinipilit niya ito, inaakala ko na may iba pang ebidensya. Matalino po kayo. At si Jake ang makakapagpatotoo. Sino ba itong si Jake? Si Jake ang leader ng mga tambay sa lungsod. Si Vera noong nasa taberna ng bulaklak siya, hindi siya nagtagumpay. Ilang araw na ang nakalipas dahil sa aking kapabayaan. Dinukot si Vera niya. Pero sa hindi malamang dahilan, pinatay si Jake ng kanyang mga kaaway. Si Vera ay nakaligtas. Niloloko mo ba ako? Patay na ang lalaki. Paano ko siya tatanungin? Bagamat patay na si Jake, ang kanyang mga tauhan ay alam ang lahat ng kanilang transaksyon. Ginoong, bigyan mo lang ako ng kalahating oras. Makakapag-ikot ako sa kanilang lahat at dalhin sila rito para magpatotoo. Ginoong Wilson, ang bagay na ito ay baka hindi mo makuha ang gusto mo. Hindi kalahating oras. Bigyan mo ako ng 10 minuto. 10 minuto lang ang kailangan ko. Kahit buong buhay pa ang ibigay ko sa'yo, wala ka pa rin maidadala. Dahil si Jake at ang kanyang gang, 7 lalaki lahat. Dahil sa paglabag kay Vera, ay pinatay lahat sa utos ko. Si Jake ay pinatay ni Lincoln. Kaya, hindi swerte ang nagligtas sa akin noon. Si Lincoln iyon. Pinoprotektahan niya ako mula sa mga anino. Anak, anong nangyayari? Noong isang araw, nasa date kami ni Vera. Kakabukod pa lang namin. Itong si Jake, naakit siya sa ganda ni Vera. At nagkaroon ng kapal ng mukha na subukang samantalahin siya. Sa isang bugso ng galit, pinapatay ko silang lahat sa pamamagitan ng firing squad. Pero hindi ko inakala na sa bersyon ni Ginoong Wilson, ito ay magiging ibang bagay na. Buti nga, sinumang maglakas loob na humawak sa aking manugang na babae, karapat dapat mamatay. Ikaw, sino pa?
ang maglakas loob na hindi rumespeto sa aking minamahal na manugang? Evan, ikaw, ang iyong asawa, at ang iyong ina, nang insulto sa aking manugang na nagsasabing siya ay galing sa taberna ng bulaklak. Dapat lahat mabaril. Ipagpaumanhin ninyo kami, Mariskal. Hindi ako nagsisinungaling. Usap-usapan ang bagay na ito sa bayan. Tiyak na alam ng ilang bisita rito ang katotohanan. Oh. May isa man lang, pakiusap. Magsalita kayo. Sino ang maglakas loob na magsalita para sa kanya? May isa man lang, magsalita para sa amin. Ibig sabihin noon, paglaban sa Mariskal. Anong ginagawa ninyo? Hindi ba ninyo naiintindihan? Hindi ba ninyo nauunawaan? Malinaw ang ibig sabihin ng Mariskal. Sino mang maglakas loob na magsalita ng masama tungkol kay Vera muli? Ay mamamatay. At sino ngayon ang maglakas loob na magsalita para sa inyo? Kaya, inayos mo ang buong bagay na ito para linisin ang pangalan ni Vera, hindi ba? Sa wakas, naiintindihan mo na. Bakit kailangan mong gawin ito? Dahil mahal na mahal ko si Vera, at dahil sa pamilya mo, ang mga Wilson, pinahirapan ninyo siya. Ngayon, gagamitin ko ang okasyong ito para gawing halimbawa ang pamilya mo. Ito ay parusa sa pamilya mo, at babala sa lahat sa lungsod. Mula ngayon, wala silang ipapakita kay Vera, kundi respeto. Hindi sila maglalakas loob na magsabi kahit isang salita laban sa kanya. Hindi naman naghirap si Vera sa pamilya ko. Hindi naghirap? Dahil lang ba kayang bigyan ng pamilya mo siya ng 3 beses na pagkain sa isang araw? Ginoong Wilson, tingnan mo ang pagkakaiba natin. Ang kayang ibigay ng pamilya mo, kaya kong ibigay. Ang hindi kayang ibigay ng pamilya mo sa kanya, proteksyon, pag-aalaga, ako, si Lincoln, ang makakapagbigay. Mula ngayon, ayaw kong marinig ang anumang chismis tungkol sa aking asawa sa lungsod na ito. Kung may sumuway, mawawalan ng ulo. Siyempre, Ang sino mang maglakas loob naman ay kay Ginang Harris. ay haharap sa akin. Tungkol naman sa iyo, Ginoong Wilson, ikaw ang nanguna sa pagsuway. Pinabayaan mong siraan ng pamilya mo ang aking asawa. Nararapat kang maparusahan ng husto. Tanggalan ng ranggo at ikulong ang buong pamilya niya. Dalhin niyo siya. Sige. Takbo. Umalis na kayo dito ngayon din. Mariskal, sandali. Mahal? May problema ka ba sa desisyon ko? Hindi problema, kundi mungkahi. Si Ginoong Wilson ay may magiting na record sa militar at isinugod niya ang kanyang buhay para sa Mariskal. Parang hindi angkop ang ganoong kalubhang parusa. Bakit hindi na lang siya ibaba ang ranggo o bawasan ang kanyang sahod? Para hindi masira ang moral ng mga tropa. So, nagmamalasakit pa rin pala si Vera sa akin. Ipinagtatanggol mo siya. Hindi, ikaw ang ipinagtatanggol ko. Mariskal, kakakuha mo pa lang ng kapangyarihan. Ang pagpaparusa sa isang bayani ng ganoon kalubha ay makakasira sa moral. Ngayong nasa tabi mo na ako, dapat akong maging mabuting katulong. Naiintindihan ko ang iyong hangarin na protektahan ako, Mariskal, at pinahahalagahan ko iyon. Umaasa rin ako na maiintindihan mo iyon. Talaga? Talaga. Ayon sa kagustuhan ng aking asawa. Si Evan ay ibinaba ang ranggo bilang hepe ng dibisyon. Bawasan ang sahod ng 6 na buwan. Tungkol naman sa kanyang pamilya, bantayan ng mabuti. Kung maglakas loob pa silang manira sa aking asawa, walang kahabagan. Salamat, Mariskal. Salamat, Mariskal. Evan, pasalamatan mo ang Mariskal. Sa aking asawa, ka na lang magpasalamat. Salamat po, Ginang. Salamat po, Ginang. Tama na. Alisin ang mga basura. Naghihintay ako sa aking manugang na magserbisyo ng tsaa. Hindi, Vera. Vera, hindi mo siya maaaring pakasalan. Tapos ka na ba?
Gusto mo bang barilin kita? Tumigil ka na. Evan, huwag kang magpakagago. Kahit barilin mo ako, kailangan kong sabihin ito. Hindi maaaring pakasalan ni Vera iyon. Dahil buhay pa si Julian. Julian? Evan, alam mo ba talaga ang sinasabi mo? Hindi patay si Julian. Evan, ikaw ang nagsabi na nagpakasakit si Julian. Ano ba ang gustong gawin ni Julian? General Wilson, tungkol sa pagkamatay ni Julian, ikaw ang nag-identify sa katawan, pumirma sa mga papeles, at kinuha ang pensyon. At ngayon, naglakas loob kang sabihing buhay pa siya? Nag-identify nga ako ng isang katawan. Pero, Pero ano? Evan, pag-isipan mo itong mabuti. Kapag may nasabi kang mga bagay, maaari kang mapatay. posible na ako ay naging pabaya. Nag-identify nga ako ng isang katawan. Ang dahilan kung bakit akala ko ay si Julian iyon ay dahil nakita ko ang mga personal na gamit ni Julian sa bangkay. Gayunpaman, ang katawan ay nasunog ng hindi na makilala. Marahil, ang mga gamit ni Julian ay napunta lang sa katawan na iyon. Hindi iyon imposible kung buhay si Julian para kay Vera na magmadaling pakasalan ang Mariskal iyon ay napaka-impetuoso. Julian, akala ko handang gawin ang lahat para mapasayo ako. Hindi ko inaasahan na mag-iisip ka ng ganoong kahabag-habag na kasinungalingan. Duwag ka pa rin. Dapat mong unawain ang mabuti kong intensyon, sumunod ka lang sa sinasabi ko kapag nakalabas na tayo sa tirahan ng Mariskal. Ipapaliwanag ko ang lahat. General Wilson. Hayaan mong ako ang bahala dito. Ang dahilan kung bakit maaaring buhay pa si Julian ay medyo malayo, pero hindi naman ito ganap na imposible. Gayunpaman, ako ay ganap na sigurado na patay na siya. Paano ka nakakatiyak? Napatay na si Julian. Ang Julian na naaalala ko, mahal na mahal niya ako. Nangako siya sa akin, hindi niya ako bibiguin. Na magkasama tayo, magpakailanman. Kung buhay pa si Julian, kahit saan man siya, gagawin niya ang lahat para makabalik sa akin. Vera. Ang lalaking minahal ko ay taong tumutupad sa kanyang salita, naninindigan sa kanyang mga prinsipyo. Kung makikita niya akong dumaranas ng ganitong kahihiyan at pagdurusa, paano siya makakatanggi? Vera. Ang tanging posibilidad ay patay na siya. Na namatay siya sa labanan. Vera. Ako. Komandan Chu Yusong. Tapos na ang lahat. Wala nang saysay na patagalin pa ito. Kung gusto mo, malugod ka naming inaanyayahan na manatili para sa isang inuming pampagdiwang. Ako at ang Mariskal ay magiging masaya kung sasama ka. Ngunit kung ipipilit mong gumawa ng gulo, baka kailangan kitang paalisin. Vera. Mariskal, Vera. matagal ka nang naghintay. Huwag nating palampasin ang masuwerteng oras. Ipagpatuloy na natin ang seremonya. Magsimula na ang kasal. Vera. Maghahain na ng tsaa ang bagong kasal. Tatay, ito po ang tiyaan ninyo. See. Basag ang pinggan, swerte ang kapalit. Salamat po. Salamat sa inyong lahat. Maaari nang pumasok sa silid-dulugan ang bagong kasal. Kung nandito pa siya, gagawin niya ang lahat para bumalik sa tabi ko. Mahal ko, inumin na natin ang pangaliw.
Pero bago iyon, nais kong magpasalamat muna sa lahat ng ginawa mo para sa akin ngayong araw. At saka, tungkol kay Jake, Tungkulin ko ang alagaan ng aking asawa. Tungkulin ko ang alagaan ng aking asawa. Hindi kailangan ng pasasalamat. Bukod pa riyan, mas gusto kong tawagin mo akong mahal. mahal. Sa wakas, napangasawa na kita, tulad ng gusto ko. Mahal, may isang bagay pa rin na hindi ko maintindihan. Lahat ng nangyari sa kasal ngayong araw, hindi ko maiwasang isipin, ay sinadya mong isagawa. Ikaw ay sinadya mong sirain siya. Matalino ka, mahal ko. Ang kasal ngayong araw ay talagang maingat na pinlano. Bakit? Alam kong siya si Julian. Mahal, alam mo? Mahal, alam mo ba? Hindi lang alam ko. Alam ko ring alam mo rin. Nung gabing iyon, ang aking tenyente ang nagdala ng kasunduan para sa kasal para sa akin. Tinanong mo siya kung ang pakikipag-asawa sa akin ay makakatulong para makalayo ka kay Evan. Doon ko naunawaan. Alam mong siya si Julian. Ako, narinig ko ang usapan niya kay Blake. Mahal, paano mo nalaman? Sa larangan ng digmaan. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Si Evan, tumanggap ng bala para kay Julian. Sa sandaling iyon, hindi lang niya alam ito sa sarili niya. Kung gayon, bakit? Nagkunwari kang hindi alam. Kung hindi ko ginawa iyon, paano kita mapapakasalan? Habang buhay si Julian, ang puso mo ay sa kanya. Kapag wala na siya, saka lang kita magiging akin. Mahal ko, ipagkakasala mo ba ako dahil sa maingat kong pagbabalak para makuha ka? Ano ang nagawa ko upang karapat-dapat sa iyong pagtingin na tulad nito? Naalala mo ba ito? Ito ay ang pambalot ng candy ng gatas na paborito ko noong bata pa ako. Naaalala ko. Buddy? Anong ginagawa mo't natutulog ka dito? Nasaan ang tatay mo? Nakulong ang tatay ko. Gutom ka ba? Kung gutom ka, araw-araw akong babalik dito para bigyan ka ng candy, okay? Ako si Vera. Ano ang pangalan mo? Ako si Buddy. Magdadala ako ng candy para sa'yo araw-araw. Hindi ka na muling magugutom. Hindi nakapag-aral ang tatay ko. Butch ang pangalan niya, kaya Buddy ang ipinangalan sa akin. Nang sumali ako sa hukbo, ang aking instructor ang nagbigay sa akin ng pangalan ko ngayon. Ikaw nga talaga. Naalala ko. Makalipas ang isang buwan, bigla ka na lang nawala. Noon, akala ko. Nang makalaya ang tatay ko sa bilangguan, siya ay nag-enlist. Sumama ako sa kanya at ako rin ay sumali. Ang nangyari pagkatapos noon, marahil alam mo na. Sa lahat ng mga taong ito, lagi kong gustong bumalik at hanapin ka. Pero hindi ako nabigyan ng pagkakataon. Nang matagpuan kita, ikaw ay naging asawa na ni Julian. Iyon ang aking pinakamalaking pagsisisi sa buhay. Sa kabutihang palad, binigyan ako ng langit ng pangalawang pagkakataon. Vera, sa pagkakataong ito, hindi na kita pahihiwalayin pa mula sa tabi ko.
ang gagawin natin? Paano na tayo? Si Vera, naging asawa na ni Mariscal. Matapos ang pagtrato natin sa kanya noon, sino ang nakakaalam kung paano niya tayo paghihigantihan? Ngayon, kung gusto niya tayong durugin, parang pagpisa lang sa langgam yan. Anong sakuna? Talagang malaking problema ito. Evan, kailangan mo ring mag-isip ng paraan. Evan, tumigil ka na sa pag-inom. Ibigay mo sa akin ang baso. Evan, Ibigay mo sa akin ang baso. Evan, nagpakasal si Vera kay Mariscal. Anong ginagawa mo rito? Nilulunod ang kalungkutan? Sabihin mo sa akin, naengkanto ka ba ni Vera? Gusto mo siyang gawing pangalawang asawa? Anong sinabi mo? Sabi ko, napapikit ka sa libog at pinag-iisipan mo ang biyuda ng sarili mong kapatid. Ikaw, pinagbuhatan mo ako ng kamay dahil sa kanya? Tumigil kayo sa pag-aaway. Akala mo ba kulang pa ang problema ng pamilya Wilson? Kung may sisisihin ka, si Vera ang sisihin mo, ang babaeng yon. Noon pa, hindi ako pumayag na pakasalan siya ni Julian. Pero ayaw makinig ni Julian. Evan, iba ka kay Julian. Si Julian ay walang kwenta lang. Noon pa, hindi ako nagdalawang isip na ipapatay siya para ikaw lang ang magpapatuloy ng legasiya ng pamilya Wilson. Anong sinabi mo? Nanay, anong sinabi mo? Pinatay mo si Julian. Sa puntong ito, hindi ko na ito itatago sa'yo. Noon, may pinapagawa ako na sirain ang baril ni Julian. Nanay, paano mo nagawa ang ganon? Kaya pala, nung nasa labanan, biglang gustong makipagpalit ng baril sa akin si Evan. Nanay. Bakit? Si Julian. Anak mo siya. Ano naman kung anak ko siya? Huwag mong sisihin ang nanay mo na walang awa. Noon, pinagbawalan ko siyang pakasalan si Vera. Pero pinilit niya. Nagkaroon ba siya ng respeto sa sarili niyang ina? Puno ang isip ni Julian. Niyan lang si Vera. Anong kinabukasan ang maaasahan niya? Ang negosyo ng pamilya Wilson ay ibibigay sana sa kanya. Mauubos din niya yon balang araw. Para ito sa kapakanan ng pamilya at ng pangalan natin. Nanay, tumigil ka. Evan, anak ko, isang haligi ng bayan na tulad mo. Ikaw ang pinakamamahal ko. Ang isang tulad ni Julian, kahit 100 pa ang mamatay, wala akong pakialam. Sinabi kong tumigil ka. Evan, anong ginagawa mo? Bitawan mo. Hindi ako si Evan. Ano? Ako si Julian. Ikaw si Julian. Alam kong ayaw mo sa akin. Pero hindi ko inakala na ganito kalaki ang galit mo sa akin. Pero kahit na ang isang mabangis na tigre ay hindi kakain ng sarili nitong anak. Kaya bakit mo ginawa ito? Kahit na ako ay puno ng galit sa mundo, hindi ko sasaktan ang sarili kong anak. Ikaw ba talaga si Julian? Si Evan? Nasaan si Evan? Pagkatapos ng lahat ng ito, si Evan pa rin ang iniisip mo? Mga gwardiya, Ano ang ginagawa ninyo? linisin ang kuwartong imbakan na walang bintana sa barracks. May sakit ang matanda. Dalhin ninyo siya sa ibaba para magpahinga. Kung walang utos mula sa akin, hindi siya pakakawalan. At hindi rin siya papayagang makipag-usap kaninuman. Opo, sa... Julian, hindi mo ito magagawa. Julian! Takpan ang bibig niya. Kaya, patay na si Evan. Noong panahong iyon sa labanan, bigla na lang pinalitan ni Evan ang baril ko. Pagkatapos, siya ang tumanggap ng bala para sa akin. Sa tingin ko,
Nahulaan na siguro ni Evan ang ginawa ng nanay. Ganoon niya ako nailigtas. Bago siya namatay, sinabi sa akin ni Evan na alagaan ka ng mabuti. Kaya, para mabayaran ko siya sa pagligtas niya sa buhay ko, napagpasyahan kong magpanggap bilang siya. Pero hindi ko inasahan. Naaabot talaga ang mga bagay sa puntong ito. Kaya, ako pala ang nagdala ng kapahamakan sa asawa ko. Niyurakan pa ako ng sarili kong bayaw, dinungisan, at nagdadalang tao pa ako sa anak ng bayaw ko. Eleanor, Araw-araw kong iniinsulto si Vera. Pero sa huli, ako, si Eleanor, ang pinakakatawa-tawa. Eleanor, huwag mong sabihin ang sarili mo ng ganoon. Anong hipag? Hindi ikaw si Julian. Ikaw si Evan. Kailangan mong ituloy ang pagpapanggap. Kung hindi, paano mo aasahan na harapin namin ng sanggol sa sinapupunan ko? Ang mundo? Desidido na ako. Hahanapin ko si Vera para bayaran ng aking mga kasalanan. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi kita papayagan. Julian, saan ka pupunta? Umalis ka sa harap ko. Pupunta ako sa tahanan ng Batang Mariskal para hanapin si Vera. Nababaliw ka na ba? Huli na ang lahat ngayon. Wala nang magbabago sa anumang gawin mo. Umalis ka sa harap ko. Julian, nag-utos na ang Mariskal. Ikaw ay pupunta sa Timog para mamuno ng mga tropa laban sa kaaway. Aalis ka ngayong gabi. Hindi ako aalis. Julian, mga utos militar ito. Ang paglabag sa utos ay hahantong sa pagbaril sa iyo. Julian, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Hindi ko kayang panoorin kang patuloy na magkamali. Kahit natalian kita, isasakay kita sa tren papuntang Timog. Mga gwardiya! Samahan ng general papunta sa tren. Ayoko. Hindi ako aalis. Gaano karami ang alam mo? Lahat. Ipapakuha ko ang nanay mo sa kampo ng militar. Sasama siya sa Timog kasama si Julian. Dapat mag-empake ka na rin ng iyong mga gamit. Sabay-sabay kayong aalis. Mula ngayon, sa tingin ko'y hindi ka na muling babalik sa Shanghai. Anak ko, huwag kang mag-alala. Kahit gaano kahirap o mahirap, ang maging buhay para sa akin, papatnubayan kitang mabuti. Tatay. Tara, uminom ka muna ng tsaa. Ma. Ang tsaa na inihain ng manugang ko ay mas matamis ang lasa. Natutuwa akong nagustuhan mo. Kung hindi ko nagustuhan ang napakagandang manugang kong ito, kahapon, bakit pa ako magpapakahirap na makisabay sa kalokohan ng gagong yon? Kaya pala alam mo na lahat. Sa buong Shanghai, walang makakalusot sa akin, Butch. Huwag kang mag-alala, Vera. Ang mga masasamang taong iyon ay itinapon na sa ilog bilang pagkain ng isda. Ang batang iyon at ako ay hindi hahayaang makatakas ang kahit isang tao na nanakit sa iyo. Akala ko talaga, ideya lahat iyon ni Mahal. Akala ko, hindi mo alam. Nagsisi ako ng husto sa paglilinlang sa iyo, Father. Pero, alam mo na pala ang nakaraan ko. Bakit pumayag ka pa ring tanggapin ako sa pamilya? Halika, Vera. Umupo ka. Vera. Ako si Butch. Isa lang akong bastos na lalaki. Dati akong isang malaking hudlum. Palagi akong pumapasok at lumalabas sa bilangguan. Ang anak ko naman ay maliit na hudlum lang. Sabihin mo sa akin, anong karapatan naming dalawa namang maliit sa pinagmulan ng iba? Bukod pa riyan, alam kong napilitan ka lang. Nagtapos ka sa taberna ng Bulaklak. Upang protektahan ang iyong dangal, ikaw ay ibinitin sa loob ng 7 araw at gabi. Hindi ka sumuko kailanman. Iyan ang isang tunay na heroine. Ako si Butch, hinahangaan ko iyan. Ang pamilya ko ay nakipaglaban para umangat gamit ang mga baril.
Tanging isang heroine na tulad mo ang karapat-dapat na maging asawa ng anak ko. Ikaw lang ang makakapagtanggol sa kuta para sa batang iyon para wala siyang alalahanin sa labanan. Bukod pa riyan, kailangan ng batang iyon ng mahigpit na kamay. Kung ang asawa niya ay hindi matatag, hindi niya ito mapapasunod. Father, masyado kang madaldal. Ano? Ako ang tatay mo. Masasabi ko ang gusto ko tungkol sa iyo. Ano? Ikaw na ba ang tatay ko ngayon? Ang pangalan mo ay bagay na bagay sa iyo. Upang matanggap sa pamilya Harris naghiwalay ang mga ulap, at sa wakas ay nakikita ko na ang buwan. Ulat. Matandang Mariskal. Mariskal. Si General Wilson ay tumakas sa kanyang tungkulin sa pagmamarcha patimog. Ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan ay hindi alam. Ano? Mahal, may kumakalat na balita na nag-akla si Julian. Paano siya biglang pupunta sa timog? Ako ang nag-utos na ilipat siya kagabi. Akala ko kapag pumunta siya sa timog, hindi mo na siya makikita at magagalit ka. Pero hindi ko inasahan na magiging ganito siya kawalang ingat. Itong si Julian, lalo siyang nagiging kasuklam-suklam. Dati akala ko, kahit na siya'y taksil, kahit pa paano, bayani siya sa larangan ng digmaan. Hindi ko akalain na siya pala'y isang duwag. Mahal, sa palagay mo ba? Nag-akla si Julian dahil takot siyang mamatay? Hindi ba? Sa tingin ko nag-akla siya dahil sa iyo. Kung walang magiging problema, tiyak na babalik siya. Mahal, huwag kang magbiro tungkol dito. Paano mangyayari yon? Mahal, sa bagay na ito, baka kailangan mong magtiwala sa kutob ko. Teniente, Opo, siya. patrolyahan ng buong hukbo ang paligid. Malamang bumalik na sa lungsod si Julian. Opo, siya. At mula ngayon, kapag lalabas si Ginang, dapat may mga guwardiya siyang kasama. Opo, siya. Huwag kang mag-alala, Vera. Hindi ko hahayaang si Julian ay makasaling sa'yo. Mahal, nag-iisip ka lang ng masyado. Napakalaki ng ginawang kasalanan sa akin ni Julian. Bakit siya magiging isang aklas para sa akin? Evan, makahiram ba ako ng sigarilyo? Umalis ka dyan? Talagang hahanapin kita. Mahal, marami akong trabahong aasikasuhin ngayon. Malate ako. Huwag mo akong hintayin para sa hapunan. Hindi naman ako nagugutom. Siyempre maghihintay ako para sa'yo. Maya-maya, pupunta ako sa palengke at bibili ng ilan sa mga paborito mo. Mamayang gabi, gagawin kong espesyal na handa para sa'yo. Swerte kong lalaki. Huwag kang sisigaw. Kapag hindi ka sumigaw, pakakawalan kita. Okay. Alam mo namang si Julian ako. Hindi si Evan. Kailan pa? Mula ng araw na inilayo mo ako sa taberna ng Bulaklak, alam ko na noon, Eh bakit pinakasalan mo pa rin si Lincoln? nakikipagtalik ka kay Eleanor. Tapos ito ang itatanong mo sa akin. Bitawan mo ako. Wala akong magawa. Namatay si Evan sa labanan para iligtas ako. Bago siya mamatay, ipinagkatiwala niya sa akin si Eleanor. Kailangan kong tuparin ang hiling niya. Bitawan mo ako. Ang pag-aalaga kay Eleanor. Kailangan bang makipagtalik ka sa kanya? Kailangan bang itapon mo ako sa kamalig? Nang ako'y nakulong sa sunog, kailangan bang iwanan mo akong mamatay? Kailangan bang pilitin mo akong ibigay ang dugo ko para sa kanya? At sa katawagin itong marumi? Julian, maaari kang magsinungaling sa sarili mo. Ngunit hindi ka makapagsinungaling sa lahat. Vera, nagkamali ako. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng sumpa na ibinilin natin sa isa't isa? Mahal kita.
Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako. Noong nasa taberna ng Bulaklak ako at dumanas ng walang katapusang kahihiyan, ano ang ginagawa mo? Noong dinukot ako ni Jake, ano naman ang ginagawa mo noon? Naglalaro ka ng papel ng iyong mabuting kapatid, Evan, at naglalambingan kay Eleanor. Kung hindi dahil kay Lincoln, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na tumayo rito. Dahil sinasabi mong mahal mo ako. Ipapakita ko sa'yo ang patunay ng pagmamahal mo. Ang mga peklat na ito, ang ilan sa mga ito, ay galing sa taberna ng Bulaklak. Ang iba naman ay galing sa pamilya Wilson. Lahat ng ito ay nangyari sa mismong harap mo, Julian. At nangahas ka pang sabihing mahal mo ako. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang sabihin iyon? Nagkamali ako. Inilagay ko sa panganib ang aking sarili bilang isang takas. Inilagay sa panganib na mapatay. Para lang bumalik para sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, hindi ba? Bigyan natin ng isa pang pagkakataon, hindi ba? Pumunta tayo sa isang lugar na walang ibang tao. Magsimula tayong muli. Ano ang masasabi mo? Hindi. Sa ngayon, ang puso ko ay para lamang kay Lincoln. Hindi sa'yo. Mariskal, may nangyaring masama. Huwag kang magpanik. Ano ba yon? Magsalita ka. Ginang! Nawawala ang ginang! Julian, dumating ka rin pala. Maghanap ka agad sa ginang. Opo. Sa puso ko, wala nang iba kundi Lincoln, hindi ikaw. Mahal mo siya. Paano mo siya mamahalin? Pero idinagalang niya ako. Inaalagaan niya ako. Kaya niyang ibigay sa akin ang katapatan na hindi mo kayang ibigay. Kaya bakit hindi ko siya mamahalin? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, mahal ko ay nahulaan na nababalik ka. Malalaman niya kaagad na nawawala ako. Pinapayuhan kita na huminto ka na habang maaga pa. Mag-ingat ka. Ipagbabawal kong tawagin mo siyang mahal. Magnanakaw siya ng pagmamahal ng iba. Naloko ka niya. Gumising ka. Gumising ka. Julian, baliw ka. Bitawan mo ako. Hindi pwede. Pasensya na, Vera. Ipapaunawa ko sa iyo ang sarili mong nararamdaman. Kayong dalawa, pumunta kayo roon. Kayong dalawa, pumunta kayo roon. Vera, hintayin mo ako. Sige, oo. Ikaw, yung may kariton. Teka. Mariskal, nakita namin ang mga guwardiya na nag-eskorte sa asawa mo. Dalhin mo ako sa kanila. Mahal. Nandito ako. Dito mismo. Nasaan ang asawa ko? Naambush kami. Ito, mukhang dinala nila siya. Mariskal, sir. Bago ako tuluyang nawalan ng malay, malabong nakita ko. Isinako siya ng mga umaatake.
at ikinarga sa isang kariton. Ano ang sinabi mo? Siya iyon. Bilisan nyo. Babalik tayo kaagad. Ang lalaking may kariton ay si Julian. Opo, sir. Libre ka ba ngayong gabi, pare? Humanap tayo ng mapag-inuman. Tara na, tara na. Paalis na tayo sa lungsod. Paglabas natin, isasakay na kita sa kotse. Pupunta tayo sa isang lugar na para lang sa atin. Ang sarili nating munting paraiso. Julian, nahanap din kita. Eleanor, anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba sumama sa hukbo papuntang timog? Commander ka ng dibisyon, pero tumakas ka. Paano ako sasama sa hukbo papuntang timog? Julian, tigilan mo na ito. Kung wala ka, paano kami ng baby natin mabubuhay? Bumalik ka sa hukbo. Sabi ni Blake kung tahimik ka lang babalik at sasama sa mga tropa papuntang timog, tatakpan niya ang pagtakas mo. Hindi ako babalik. May kailangan akong gawin. Ano pa bang kailangan mong gawin? Bumalik ka sa Shanghai para lang mabawi si Vera, hindi ba? Asawa na siya ng general ngayon. Hindi mo siya kayang makipagkumpetensya. Julian, magising ka. Umalis ka. Itong sako, bakit gumagalaw? Julian, ano ang nasa loob nito? Huwag mo nang pakialaman. Bitawan mo ako. Vera. Hindi mo lang ako iniwan, pati ang ating hindi pa isinisilang na anak. Naging deserter ka pa. Tinukot mo pa si Vera. Kung malaman ito ni Mariscal, papabarilin ka niya. Kung wala si Vera, ayaw ko na ring mabuhay. Baliw ka. Baliw ka talaga. Baliw nga ako. Kaya nga nagpanggap ako bilang si Evan para alagaan ka. Kung hindi sana kami ni Vera nagkaganito. Eleanor, umusog ka. Sasama ako kay Vera sa isang lugar kung saan walang makakakita sa amin. At magsisimula ulit. Hindi ka pwedeng umalis. Pananagutan mo ako. Ito ang huling hiling ni Evan. Iniligtas ka niya. Tama na. Nabayaran ko na si Evan at ikaw ng higit pa sa sapat. Ngayon, para sa sarili ko na lang ako nabubuhay. Julian, hindi ka pwedeng umalis. Sobrang sakit ng tiyan ko. Julian, sagipin mo ako. Sagipin mo ako. At ang sanggol. Bilisan mo. Tulong, may tao ba diyan? Baliw ka ba? 2 buhay ang nakataya rito. Dala-dala niya ang anak mo sa kanyang sinapupunan. Paano ka nakakatigil lang at walang ginagawa? Julian, Vera, para sa'yo, wala na akong pakialam sa iba. Vera? Mahal. Gago ka. Mamamatay ka. Pasensya na. Mahal. Huli na ako. mahal. Tamang oras ka naman. Wala nang oras para mag-usap. Tulungan mo siya. Buntis siya. Teniente, dalhin mo siya sa doktor. Ngayon din. Opo, siya. Julian, mamamatay ka.
Ang suntok na ito ay dahil pinahirapan mo si Vera. Ang suntok na ito ay dahil kinuha mo ang babaeng mahal ko, pero hindi mo pinapahalagahan. Ang suntok na ito ay dahil naglakas loob kang magkidnap sa kanya. Dati, alang-alang kay Vera, pinatawad ko ang buhay mo. Ngayon, dapat kang mamatay. Tigil, huwag na kayong mag-away. Pareho kayong nasaktan. Nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Di ba? Nasaktan mo ang kamay mo. Hindi sulit yon. Ikaw ang mariskal, isang bayani. Kailangan mong alagaan ang sarili mo para makapunta ka sa labanan at lumaban sa kaaway at ipagtanggol ang ating bansa. Salamat sa pag-aalala, mahal. Tatandaan ko yan. Talaga bang? Hindi mo na ako mahal? Huling beses ko nang sinasabi sa'yo. Wala na akong pagmamahal sa'yo. Noong mga panahong iyon, ninais kong mabuhay kang makabalik. Ngayon, ang hiling ko na lang ay sanay namatay ka na sa digmaan. Kahit papaano, sa ganoon. Puno ng ambisyon ang puso ko. Masigla at puno ng tiwala ako. Hinahangaan ko ang mga batang bayani at ang kanilang talino. Hindi tulad nito. Natatakot na ako sa'yo ngayon. Isang estranghero ka na. Isang taong makasarili at kasuklam-suklam. Mahal. Tara na. Tatapalan ko ang sugat mo. Ang ganoong klaseng lalaki. Hayaan mo na lang siyang mag-isa. Hindi. Hindi. Sige, mahal. Salamat, mahal ko. Mahal, alam mo ba? Noong ako'y dinala ni Julian kanina, ano ba ang iniisip ko? Siguro natakot ka ng todo. Wala akong silbi. Muntik ko na siyang pinalayas. Natakot ako. Pero ang kinatakot ko ay hindi ka na muling makita. Natatakot ako na mula noon. Magkakalayo na tayo. Mahal. Pagkatapos ng pagsubok na ito, sa wakas, sigurado na ako. Mahal na kita. Gusto ko lang makasama ka. Tumanda ng magkasama. Sa buhay na ito, hindi tayo maghihiwalay. Mahal ko. Ako, Lincoln, nanunumpa sa langit. Sa buhay na ito, hindi kita bibiguin. Kung hindi, pagputol-putulin ako. Sa labanan. Huwag kang magsabi ng ganyan, mahal. Commander, may urgent na ulat. Ano na naman ito? Nasa krisis ang harapang linya. Ano? Hindi ko inakala na ganito kabilis nagbagsakan ang mga linya sa harapan. Kung walang dagdag na tauhan, hindi sila magtatagal ng 1 linggo. Mahal ko, nasa panganib ang ating bansa. Hindi ako pwedeng manatili lang dito sa bahay ng ligtas at maging isang duwag na walang ginagawa. Ito lang. Kakapangako ko lang sa iyo na hindi tayo maghihiwalay kailanman. Ako. Tama na. Huwag ka nang magsalita pa. Naiintindihan ko.
Pumunta ka kasama ang aking pagpapala. Gaano man katagal ang iyong pag-alis. Palagi akong magpapanatili ng ilaw para sa iyo. Naghihintay sa iyong pagbabalik. Mahal ko. Babalik ako na may dalang balita ng isang mundong payapa. Lakad. Opo, Ginoo. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik na tagumpay. Vera, Vera. Vera, Eleanor, Sabi, Vera. Ma'am, wala akong masamang hangarin. Narito ako upang humingi ng paumanhin. papasukin mo siya. Alam ko ikaw ang nagpakuha sa akin sa ospital. Kung hindi, siguradong nawala na ang buhay ko. Pero, ang aking anak, Hindi pa rin nakaligtas. Ma'am, nagkamali ako sa iyo noon. Akala ko nililigawan mo ang asawa ko, kaya ako binigyan ka ng hirap. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Matagal na akong hindi nag-aalala tungkol sa lahat ng iyon. Ikaw naman ay dumaan din sa hirap. Ingatan mo ang iyong sarili. Pumunta ako, hindi lamang upang magpasalamat at humingi ng paumanhin, kundi dahil may nagpabili sa akin. Naihatid ito sa iyo, ma'am. Ginang Mariscal. Pagdating ng panahong mababasa mo ang sulat na ito, nakapagpalista na ulit ako, bilang isang karaniwang sundalo, at nakatayo na sa larangan ng digmaan, nakikipaglaban sa mga dayuhang mananakop. Matapos kong marinig ang sinabi mo noong araw na yon, sa wakas ay nagliwanag ang aking isip. Napagtanto ko na sa buong panahong ito, ang lahat ng aking ginawa ay pawang kahangalan. Ginang, ako, si Julian, ay nabigo sa iyo. Lubos kong naunawaan na anuman ang gawin ko, hindi ko na mababawi ang aking mga pagkakamali. Kaya naman, pinili kong maglingkod sa aking bayan. Hanggang sa ako'y mamatay sa labanan. Sana, sa mga susunod na araw, ay mamuhay ka sa payapang lupain, at sana rin nakapagmuling naalala mo si Julian. Kaya mong pansamantalang limutin ang kanyang kahihiyan at kapintasan. Paalam. Kung alam mo lang na ganito ang kahihinatnan, bakit mo pa sinimulan ang landas na ito? Nanalo tayo! Bumalik na ang hukbo! Tagumpay! Nanalo tayo! mahal ko. Nandito na ako. Mahal, Aking mahal, tinupad ko ang aking pangako. ano ito?
Nag-alay si Julian ng kanyang buhay. Sa larangan ang digmaan. Iniligtas niya ang aking buhay. Mahal. Ngayong pagkakataon, nasa kapayapaan na nga ba ang mundo ngayon? Ang lahat ay maaari nang mamuhay sa isang mapayapang lupain na ngayon